Hello mga stories, welcome back sa ating content. Okay. So, ito, mga stories, pag-usapan natin to at alamin natin yung information to. Sa hindi porket nag-viral, kumuda na tayo. Okay? Ito, papakita natin itong video na to. Ito galing to kay Ariana Maylop, Ariana. Okay, so papakita natin to. Ito. So, napapansin nyo bakit siya ito. Tinatatakan, parang wax ata to. Hindi ko gets yung ang formula to. Ito ba'y galing to sa mga kandila? Kasi parang pinainit tapos is tatatakan. Ang sakit yun yung parang tatatakan ng yung mga ganyan hanggang sa bumuo. So, ang caption niya dito is what is the reason for this? So, well, ako dito sa mga comment section, ito, galing kay Sar, paraffin test po yan. So, what do you mean paraffin test? Sabi niya, gano'n po ba? Ano po yung paraffin? Ayan ano yung paraffin yan? So, ito sabi niya dito sa baba, galing kay Joyce, for forensic procedure used to detect gunshot residue or GSR on a person hand. So, parang iniisip ko, baka siya yung parang parang siyang may hawak ng baril na pinapuputukan. So, iniisip ko baka yun ata yung mga sabi dito sa gunshot residue, yung mga gunpowder, yung mga sunog. Pag binatukan, mayroon siyang gunshot residue na hindi natin nakikita sa mga naked eye natin, pero may kumakapit sa mga skin natin. So, ito yung resulta, yung parang, ayan, yung para para matanggal, kailangan natin ng ayan, yung ginagawa natin. So, ako dito sa Google, yung paraffin test, nag-research ako sa Google, ang sabi niya dito is paraffin test. Ito, sabi niya dito is the paraffin test, also known as paraffin wax test or dermal nitrate test, is a forensic procedure used to detect gunshot residue or GSR on a person's hands. It involves applying warm paraffin wax to the hands to extract gunpowder particles, which are then chemically analyzed for the presence of nitrates. Positive results indicated by blue specks suggest the individual you may have recently fired a gun. So, yun nga yung tama dito. Tama yung thoughts ko. Yun nga yung parang magbabaril ka. Kailangan, yung gunshot, parang yung particles ng mga baril, yung pag nag-gunshot, napupunta sa mga skin natin. Which is, kailangan tanggalin yon. Or else, pag yan nagkaroon ng pakaya sa kalapitan nyo, pwede kang parang pwede kang isuspechahan kasi meron kang parang particles ng gun at pwede kang malagayan sa investigasyon. So ito, sabi yan, ang purpose here, it is to determine if the person recently fired a weapon by detecting this GSR. Oo nga, tama. The procedure, as layer of warm paraffin wax is applied to the suspect's hands, allowed to cool and harden, and then peel off. Parang palalamigin mo, tapos pag tumigas na, tatanggalin. Okay, so the analysis was cast to analyze the presence of nitrates of the mucin and diphenyllamine region. A positive result shows blue specks, particularly on the thumbs and fingers. Okay. So, yun nga. Parang bukod pa sa mga fingerprints, meron kasi tayong yun nga yung mga diphenyllamine region. Okay? Yan.
So, the limitations, this test is not conclusive and can be affected by factors like the type of ammunition used, the time elapsed since firing, and environmental conditions. So hindi lahat ng hindi lahat yung mga ganung factors ito medyo kasi parang pandagdag na ebidensya. Ewan yun kasi ginagamit yun. Pero hindi lahat ginagamit. Okay. So, time sensitivity, the test is more efficient within the few hours of the suspected firing, as nitrates can degrade over time. So, okay. So, hindi siya permanent. Medyo, siya yung parang, hindi siya matagala. Siguro mga few hours, medyo matatanggal yan. Mawawala at mawawala. Parang lang yan, yung visa niya na ito, not exclusive to firing. As a positive result, only indicates the presence of nitrates can also be found in other sources besides firearms like fertilizers or some explosives. So, alam mo yung parang pag kayo, yung parang mag-firing range kayo, mostly sa mga malls, di ba meron kasi dito meron kasi parang shooting, may bayad kasi yun. Hindi ko pa natatry yun. Meron kasi ganun na hindi siya exclusive for this. Okay? Yun, ito. Sabi dito may nagtatanong kasi frequently asked questions. Sabi nga what's the purpose? Ano bang purpose ito? Ang purpose ito, the purpose is used on determine the test, which is used to detect presence of gunpowder. Yung katulad ng sinabi ko, ng ganun. So, tapos ito, what is the color of positive reaction of paraffin test? Blue flecks on the wax. So, pag once parang makikita mo yung parang kulay blue. Yun ng parang mga gunshot yun, residue. Okay, so ito yun, mga acid solution. Meron kasing solution para dyan, solution detect. Ito ba accurate ba? Well, ito, in summary, wet rapid tests will be used in some investigation. So, ito ginagamit sa mga investigation. Pero, hindi siya, hindi siya reliable. Kasi ito ay isang optional. Yun. Ito ba yung, what is the value? Ito ba, anong value ito? Yung, as a evidence ng So, ito, sabi niya, as a lawyer, Philippine jurisprudence has consistently held that paraffin tests are not conclusive proof of guilt or innocence. A positive result merely indicates the presence of nitrates, which become from sources unrelated to firearm discharge. So, kasi ito, hindi kasi, hindi sapat yung ganitong proof for that, for guilt or innocence or mahirap kasing patunayan yan. Kahit sabihin natin, gagamitin natin as ebidensya, mahirap kasi pwedeng mangyari ng nahagap lang, ganito, or pag or pwedeng siya biktima o pwedeng siya suspect. Pero hindi natin napapatunayan dyan. Hindi naman ako hindi naman ako abogado o lawyer o attorney. Ito yung kasi yung nakalagay dito. Ito yung base sa mahirap patunayan. Okay? Yun ang mga sabi ko. Ito yung ang daming tanong dito, hanapin na lang sa Google dito. This is what a paraffin test. So, okay, dagdag kaalaman naman dito. Ito yung paraffin test na ginagamit sa mga ginagamit sa mga pantanggal lang naman yung mga pantanggal na lang yung mga particles sa mga gunshot. Yung mga gunshot ready. Mga patatang extract lang yan. Yung nga lang, mahapdi nga lang ito. So, ano bang natin dito na aral o Well, wala mo sa mga mag-paraffin test. Pero hindi, wag nating gawing parate. If ever nagkaroon tayo ng
If ever nagkaroon tayo ng parang nagkaroon ng gunshot incident, tapos nahagip yung ganito, tapos magpapa-paraffin test kayo. Not always, okay? Yeah. Mas maganda, kasi na, yan, hindi lahat kasi, siguro, lang yan, hindi naman, no need naman siguro for that. Yun ang thoughts ko dito. No need. Siguro, lang, at tingin nyo, baka iligo mo na lang yan. Hindi ko alam. Nagkiling nga sila. Pero sa akin, for me, hindi naman kailangan always to. Hindi always to. Siguro lang to. Siguro, hugas ng kamay. Yun lang yun. Wala na. Yun. Pero hindi naman agad-agad matatanggal. Pero sabi nga dito sa ako di sa Google, yung mga tanong dito ito sa ito yung ako di sa time sensitivity. Ito, most effective within a few hours as specified, it carries a degrade over time. So, madi-degrade lang naman yun. Mawawala at mawawala rin yun. Okay, yun lang. Yun lang. Yun ang masasabi ko mga stories. Sana matutuwa kayo. Kasi ito yung, lang to, rapid test. Alamin niyo na mangyayari dito. If ever magkaroon kayo ng incident tapos mahagip kayo. Ewan ko. Yan. Yun lang masasabi ko mga stories. Thank you. At saka pala, kung ano ba yung information, pwede naman kayo mag-comment sa baba. Kung if ever, dagdag nyo na lang yung sa yung mga kalaman natin. Para mabasa ko, if ever may kulang, if ever may pagkukulang ko regarding to sa video na to, pwede kayo mag-comment doon sa comment sa baba. At babasahin ko para maging magiging understanding. Yun lang ang masasabi ko at thank you and have a great never-ending stories. Bye!